Let's open the Bible, Acts chapter 3. Kaya buksan po natin sa ating pong mga Biblia sa mga gawa, Kapitulo 3. Acts chapter 3, verses 1 to 3. Kaya aklat po ng mga gawa, Kapitulo 3, mula po versikulo 1 hanggang versikulo 3. With Brother Carl, we're gonna read alternatively. Kaya babasahin po natin ang salitan. Verse 1. Isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng pananalangin ng ikasyam na oras. Nang Verse makita, 3, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. nang makita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Today, we're gonna learn the lesson from the lame man who are healed. Kaya dito po, ngayon pag-aaralan po natin yung aral mula po dun sa lalaking lumpo na nagumaling. Here is one lame. Kaya meron po dito yung isang lalaking lumpo. From the mother's womb, he was lame. Kaya mula po nung sinapupunan pa lang ng kanyang ina, siya po ay lumpo na. Like this, from the mother's womb, we are born as a sinner. Kaya kagaya rin po nito, nasa sinapupunan pa lang po tayo ng ating mga ina, tayo po ay makasalanan na. The lame stayed in out of the temple. At ito pong lumpo na lalaki, siya po ay nananatili doon po sa labas ng templo. Temple is the place to have a fellowship with God. At yung templo po, ito po yung lugar para magkaroon po ng fellowship sa Diyos. But he's out of the temple. He couldn't have the fellowship with God. Pero siya po ay nasa labas ng templo at hindi po niya magawang makapag-fellowship sa Diyos. Before we got salvation, when we are still sinners, we couldn't join the holy fellowship with God. Kaya bago po tayo maligtas, nung tayo po ay mga makasalanan pa, hindi po tayo makasama o makasali doon po sa banal na fellowship kasama ng Diyos. Then verse 3, he was begging. Kaya po dito po sa versikulo 3, siya po ay nagmakaawa. Before we got salvation, we also couldn't share anything to other people. Kaya ganoon din po, 'di ba, bago po tayo maligtas, wala din po tayong wala din po tayong anumang maibahagi sa ibang mga tao. We are spiritual beggar. Kaya tayo din po ay isang spiritual na pulubi. So this lame couldn't help anyone. Kaya ito pong lumpong lalaki, hindi po niya magawang matulungan yung iba. All other people just helped him. Kaya yung ibang mga tao, tinutulungan lang po siya. Before we got salvation, we couldn't guide anyone and help anyone. Ganon din po, bago po tayo maligtas, hindi po natin maaring magabayan yung iba o matulungan din yung iba. So probably this lame thought his life was useless. Kaya marahil po siguro, ito pong lalaking lumpo, iniisip niya na yung buhay niya ay wala ng pakinabang. His life was meaningless. Kaya yung kanyang buhay ay wala ng kahulugan. But when he was healed by the name of Jesus Christ, his life is totally changing. Pero nang siya po ay gumaling sa pamagitan po ng pangalan ni Jesucristo, yung kanya pong buhay ay talagang nabago. Let's look at the verse 6. Kaya tignan po natin sa versikulo 6. Verse 6, would you read? Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Peter said, silver and gold I do not have. Kaya sinabi po ni Pedro na wala siyang pilak at ginto. Because this lame only want the silver and gold, the Da- material things. Dahil yung lalaking lumpo na ito, ninanais lamang po niya yung pilak at ginto, yung mga material na bagay. He just expect money or silver or gold. Inaasahan lang po niya yung salapi o yung pilak at ginto. But the Peter gave him he solved the more essential problem. Pero si Pedro, kanya pong niresolba yung mas mahalagang problema. So he said, what I do have I give you in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Kaya sinabi po ni Pedro, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. So why he became a beggar? Kaya bakit po ba siya naging pulubi? Why he couldn't help other people? Bakit hindi po ba niya magawang tulungan yung ibang tao? Why he is out of the temple? Bakit po ba siya nasa labas ng templo? Not because he doesn't have the silver and gold, Hindi po dahil sa wala po siyang pilak at ginto, but because he's lame. pero dahil po siya ay lumpo. That's the fundamental problem. Kaya ito po yung pinakamalaki niyang problema. Many people try to solve their problem through the material things. Kaya marami pong mga tao, sinusubukan nilang resolbahin yung kanilang mga problema sa pamagitan ng mga material na bagay. Maybe if I have money,
all my problem will be solved. Marahil pagka marami akong pera, lahat ng mga problema ko ay mareresolba. If I stop drinking or smoking, my problem will be solved. Siguro kapag tumigil akong uminom o manigarilyo, yung problema ko siguro mareresolba. Even though the little part of their life are changed, they still have a problem. Pero kahit na yung kaunting parte ng kanila pong buhay ay mabago, meron pa rin po silang problema. Fundamental problem, essential problem is a problem of sin. Yung pinakaseryosong bagay, yung pinakamalaking bagay na problema po natin ay yung kasalanan. Peter really knows what is the real problem. Ito pong si Pedro, alam po niya kung ano talaga yung totoong problema. That's why he said, in the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Kaya nga po kanyang sinabi na sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. There is no other way to be saved Kaya wala but pong Jesus Christ. anumang paraan para po maligtas kundi sa pamagitan lamang ni Jesucristo. Only by the name of Jesus, we can solve the fundamental problem. Tanging sa pangalan lamang po ng Panginoong Jesucristo, mareresolba natin yung pinaka-problema natin. So, Acts chapter 4, verse 12, Kaya po sa mga gawa, Kapitulo 4, versikulo 12, nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. walang kaligtasan sa kanino paman sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. The Acts chapter 10, verse 43, Kaya ganoon din po sa Acts Kapitulo 10, versikulo 43. the Bible says, only by Jesus Christ we are forgiven. We receive the remission of sins. Kaya sinasabi po ng Jesucristo na tanging sa pamagitan lamang po ng dugo ng Panginoong Hesus ay matutubos yung lahat nating mga kasalanan. Would you read? Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. So only Jesus Christ can solve our fundamental problem. Kaya tanging si Jesucristo lamang po yung makakaresolba ng ating malaking problema. Actually, material problem is not our real problem. Sa katunayan, yung mga material po na problema, hindi po talaga ito yung ating problema. But when we receive the remission of sins, our heart and our life are changed, then little by little, step by step, all other problems are solved. Pero pag ating pong natanggap yung katubusan ng lahat po nating mga kasalanan at yung ating buhay ay paunting-unting nababago, ganoon din, paunti-unti yung ating pong mga problema ay mariresolba. Let's go back to Acts chapter 3, Kaya balik po tayo sa mga gawa, Kapitulo 3, verse 7. kaya versikulo 7. 7 and 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y tinindig at agad na lumakas ang kanyang mga paa at mga bukong-bukong. Siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad. Pumasok siya sa templo na kasama nila, lumakad, lumulukso at nagpupuri sa Diyos. So immediately his feet and ankle bones receive strength. Kaya nang agaran, yung kanyang paa at yung kanyang bukong-bukong ay nagkaroon po ng lakas. So when we get salvation, we also get the spiritual strength. Kaya ganoon din po, nung pagkatapos nating maligtas, tayo po ay nagkaroon ng spiritual na kalakasan. That's why even though we couldn't wake up, stand up, when we get salvation, by the power of God, we stand up and walk and even run. Kaya nga kahit po hindi natin magawan tumayo o gumising, pero pagkatapos po nating matanggap yung kaligtasan, meron na po tayong kapangyarihan na lumakad at kahit tumakbo. So some brothers and sisters try to stand up. Kaya yung iba pong mga brothers and sisters, sinusubukan po nilang tumayo. Some brethren already stand up and try to walk. Yung iba namang mga brothers and sisters ay nakatayo na at sinusubukan nilang lumakad. Some brethren are even the running. At yung iba namang pong mga kapatid, sila po ay nagagawa ng tumakbo. Even though their stage is different, the important thing is they are not lame. Kahit na po yung kanilang hakbang o yung kanila pong mga sitwasyon ay magkakaiba, ang importanteng bagay dito, sila po ay hindi nalumpo. They are not useless anymore. Kaya hindi na po sila walang pakinabang. They cannot work. They can work now. Kaya kaya na po nilang magtrabaho ngayon. Even though we have different steps of our Christian life, the important thing is we are not lame. Kahit na meron po tayong magkakaibang mga hakbang sa ating pong buhay Kristiyano, ang importanteng bagay dito, hindi na po tayo lumpo. So immediately he
the verse 8, so he leaping up and stood and walked and entered the temple with them. Kaya yung importanteng bagay po dito, sa versikulo 8, siya'y lumukso, tumayo at nagpalakad-lakad, pumasok siya sa templo na kasama nila. Right after he get the strength, he entered the temple. For what? To have the fellowship. Nang kaagaran po, pagkatapos po niyang gumaling, siya po ay pumasok agad sa templo. Para saan po? Para magkaroon po ng fellowship. Before getting salvation, we couldn't have the true fellowship with God and the brothers and sisters. Bago po tayo maligtas, wala po tayong tunay na fellowship sa Diyos at sa mga brothers and sisters. But after we get salvation, we really start to have the true fellowship with God. Pero pagkatapos po nating matanggap yung tunay na kaligtasan, nagkakaroon na po tayo ng tunay na fellowship sa Diyos. What's the fellowship? Kaya ano po ba yung fellowship? Sharing everything is the fellowship. Ito po yung pagbabahagi ng lahat-lahat, ito po yung fellowship. If we have difficulties, we share it. That's the fellowship. Kung meron po tayong mga kahirapan, ibinabahagi po natin ito po yung fellowship. If we receive the grace of God, we share it. That's the fellowship. Pag natatanggap po natin yung biyaya ng Diyos, ibinabahagi natin ito po yung fellowship. If we have a prayer request, we share it. That's the fellowship. Kung meron po tayong prayer request, ibinabahagi natin ito po yung fellowship. Joining the work of God and suffering together with God, that's the fellowship. Yung pakikibahagi po sa gawain ng Diyos, yung pagsasakripisyo kasama ng Diyos, ito po yung fellowship. So, this lame, when he was healed, he entered the temple and have a fellowship. Kaya nga po itong lalaking lumpo, nang siya po ay gumaling, siya po ay pumasok sa templo at siya po ay nakipag-fellowship. And at the end of the verse 8, walking, leaping, and praising God. At sa kahulihan po ng versikulo 8, lumalakad, lumulokso at nagpupuri sa Diyos. When do we praise the Lord? Kaya tuwing kailan po ba natin pinupuri yung Diyos? When? Kaya kailan po? Kailan po? When our heart is thankful and joyful, we can praise. Kapag yung ating pong puso ay may pusong pagpapasalamat at nagagalak, maaari po tayong magpuri. If we complain and if we are full of concern, we cannot praise the Lord. Pero kung tayo po ay nagrereklamo at punong-puno po tayo ng mga concerns, hindi po natin magagawang purihin yung Diyos. In Exodus chapter 15, when the Israel people got out of Egypt, they really praised the Lord. Yung sa Exodus Kapitulo 15 po, nang makaalis yung mga Israelita sa lupain po ng Ehipto, labis nilang pinuri yung Diyos. Because they are so thankful. Dahil sila po ay labis na nagpapasalamat. But in the wilderness, they complained a lot. No water, no food, and no meat, and no garlic. So when they complained a lot, they never praised. Pero nung sila po ay napunta na sa ilang, sila po ay nagreklamo, walang pagkain, wala pong inumin, walang anumang mga karne, sila po ay labis na nagreklamo sa Diyos. When I drive, at the back of the truck, there is may reklamo ka. Kaya nung ako po ay nagmamaneho, doon po sa likod ng truck, meron po nakasulat doon, may reklamo ka? May reklamo ka sa Diyos. Kaya may reklamo ka ba sa Diyos? Then, we cannot praise. Kaya kung ganun, hindi po tayo maaring makapagpuri. This man was so thankful because he was lame, but now he can work and run. Yung taong ito, labis po siyang nagpapasalamat dahil po noon siya ay lumpo, pero ngayon kaya niya nang lumakad at kahit tumakbo. He stayed out of the temple, now he is in the temple. Kaya noon po siya ay nananatili lang sa labas ng templo, pero ngayon siya ay nakakapasok na sa templo. We were supposed to go to hell. Kaya di ba tayo po dapat tayong mapunta sa impyerno? But now we are really, really sure to go to heaven. Pero ngayon tayo po ay talagang sigurado na makakapasok po sa langit. So our Christian life is like a 13 months salary. Kaya yung ating pong Christian life ay kagaya po ito ng 13th month salary. The bonus. Kaya ito po ay kagaya ng Extra bonus. Extra po na pera. Oh. Even though we just die when we get salvation, we are so thankful still because like the criminal who died with Jesus on the cross, from the hell to heaven, in the last moment, his destiny was totally changed. Kahit na tayo po ay mamatay, pero kung tayo po ay sigurado makakapunta sa langit, ito po ay ayos lang, kagaya po nung lalaki na katabi po ni Jesucristo na siya po ay mamamatay na, ngunit siya po ay naligtas, kaya yung kanyang sitwasyon mula po sa impyerno, siya po ay mapupunta na sa langit. What if Jesus said, now I give you the 1 year to that criminal?
Kaya paano na po kaya kung sabihin po ni Jesucristo na bibigyan kita ng isang taon? Then his last 1 year will be the best year in his life. Kaya marahil yung magiging huling taon po niya, ito po yung magiging pinaka-the best na taon sa kanya pang buhay. Even though we die anytime, we are so thankful. Kahit na po tayo ay mamatay ng anumang oras, tayo pa rin po ay labis na nagpapasalamat. Anyway, we can go to heaven and our life is like an extra chance. Dahil gayon pa man, tayo po ay pupunta po sa langit at yung ating buhay ay parang nagkaroon po ng panibagong pag-asa. So he is so joyful and thankful and he praised the Lord. Kaya nga siya po ay labis na nagagalak, labis na nagpapasalamat at pinupuri po niya yung Diyos. That's why all other people were so curious about him. Kaya nga yung lahat po ng ibang mga tao ay labis na curious sa kanya po. Acts chapter 3 verse 9. Kaya sa mga Gawa, Kapitulo 3, versikulo 9, And all the people saw him walking and praising God. Kaya- They saw this man. kaya nakita siya ng lahat ng tao na lumalakad at nagpupuri sa Diyos, kaya nakita po nila yung taong ito. That's why they are so amazed. Kaya nga po sila ay labis na namangha. They want to know about Jesus Kaya ninanais din po nila na makilala po yung patungkol kay Jesucristo because of this man. dahil po sa lalaking ito. The verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nakilala nila na siya ang mga dating nakaupo at namamalimos sa pintuang maganda ng templo at sila'y napuno ng pagtataka at pagkamangha sa nangyari sa kanya. Yes. What if this lame who was healed complain and still worried and cry? Then other people are not curious about Jesus. Kaya paano na lang kaya kung ito pong lalaking lumpo pagkatapos niyang gumaling, siya pa rin ay nag-aalala, siya pa rin po ay nagrereklamo, marahil siguro yung ibang mga tao, hindi sila mag-iisip na makilala din sa Jesucristo. I don't want to believe in Jesus because I don't want to be like you. Ayoko maniwala kay Jesucristo kasi ayoko maging kagaya mo. But they were filled with wonder and amazement at what had happened to him because he's so joyful and thankful and praise the Lord. Pero sinabi nila at sila'y napuno ng pagtataka at pagkamangha sa nangyari sa kanya dahil po pagkatapos niyang gumaling, siya po ay labis na nagkaroon ng kagalakan at labis na nagpapasalamat sa Diyos. When our life is changes since we get salvation, other people are so amazed about Jesus and Ultiga Church. Pagkatapos pong mabago yung ating buhay, pagkatapos nating maligtas, yung ibang mga taong nakakita sa atin ay labis din na mamamangha sa atin at mamamangha sa Diyos at mamamangha sa Ortigas Church. Oh, I know you used to smoke and drink. Alam ko, dati ka naninigarilyo at umiinom eh. And you used to say you want to die. At dati rin palagi mo sinasabi na gusto mo nang mamatay. But now you look so different. Pero ngayon, pag titignan ka namin, parang iba ka na. What makes you different? Kaya ano ba yung nagpaiba sa'yo? What makes you joyful and thankful? Kaya bakit mukha ka nang palaging masaya at labis na nagpapasalamat? What makes you stand up and walk and run? Kaya bakit ka nakakalakad na ngayon at nakakatakbo pa? They are amazed when they look at the change of our life. Kaya sila po ay labis na mamamangha pag makikita po nila yung pagbabago sa ating buhay. Look at Acts chapter 4 verse 4. Kaya tignan po natin sa mga Gawa, Kapitulo 4, versikulo 4. Through the preaching of Apostle Peter, 5,000 people got salvation. Kaya sa pamagitan po ng pangangaral ni Apostol Pedro, 5,000 mga tao po yung naligtas. Would you read? Ngunit marami sa mga nakarinig ang sumampalataya at ang bilang nila ay mga 5,000. So in that day, from chapter 3 to chapter 4, Apostle Peter preached the gospel. Then 5,000 people got salvation. Kaya sa araw po na ito, mula po sa Kapitulo 3 hanggang Kapitulo 4, nangangaral po si Apostol Pedro at 5,000 mga tao po yung naligtas. It started from the change of this lame. Ito po ay nagsimula doon po sa pagkagaling ng lalaking lumpo. The verse 11, Kaya versikulo 11, chapter 3 verse 11. versikulo 3, Kapitulo 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Samantalang siya'y nakahawak kina Pedro at Juan, sama-samang nagtakbuhan sa kanila ang mga tao na lubhang namangha sa tinatawag na portiko ni Solomon. Because of this lame, all the people ran together to them in the porch, which is called the Solomon's, greatly amazed. Dahil po sa lalaking lumpo na ito, yung mga tao ay lubhang namangha sa tinatawag na Puerto Rico ni Solomon. He thought
he was useless. Kaya iniisip po niya na siya po ay wala nang pakinabang. He complained why he was born as a lame. Kaya siya po ay nagreklamo na bakit po siya ipinanganak na lumpo. But when he was healed by the name of Jesus Christ, his life is totally changing. Pero nung siya po ay gumaling sa pamagitan ng pangalan ni Jesucristo, yung kanyang pong buhay ay talagang nabago. Through this useless man, 5,000 people got salvation. Mula po sa walang pakinabang na lalaki, mula sa walang pakinabang na lalaki, ay napunta po siya na dahil sa kanya, naligtas po yung mga 5,000 mga tao. Then finally he realized, kaya pala. At sa kahulihan, kanya pong napagtanto na, kaya pala. That's why God gave me this kind of life and the trials. Kaya pala ibinigay sa akin ng Diyos yung ganitong klaseng buhay at yung ganitong pagsubok. Sometimes we don't understand why God gave me this kind of life and trials. Paminsan, hindi po natin naunawaan kung bakit po tayo binibigyan ng Diyos ng ganitong klaseng pagsubok o ng mga kahirapan. And sometimes we blame ourselves and we have the self-pity. At ganoon din, minsan sinisisi po natin yung ating sarili at nagkakaroon po tayo sa ating sarili ng awa. I'm useless. Ako'y wala na akong pakinabang. I'm not worthy to be used by God. Kaya hindi na ako karapat-dapat na gamitin pa ng Diyos. No, we are so worthy. Kaya hindi po. Tayo po ay kapaki-pakinabang. We are so precious. Kaya tayo po ay napakahalaga. Even though we cannot see any difference, one day we will see God uses to save 5,000 people. Kahit na ngayon wala po tayo nakikitang anumang pagbabago, pero isang araw, balang araw, gagamitin po tayo ni Jesucristo para makapagligtas ng 5,000 mga tao. Through the one little girl, General Naaman was healed and he believed in God. Kaya sa pamagitan lamang po ng isang batang babae, si General Naaman po, siya po ay naligtas at nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. Maybe this little girl thought, I'm just a little girl. Kaya siguro marahil itong batang babae na ito, iniisip niya na, ako ay isang bata lamang. I'm just a servant. Kaya ako ay isang lingkod lamang. If she thought she's useless, she couldn't be used by God. Kung iniisip po niya na siya po ay walang pakinabang, hindi po siya maaaring gamitin ng Diyos. Even though she was a little servant, little girl and servant, she did what she can do. Kahit na siya po ay maliit pa lamang at batang babae at siya po ay alipin, ginawa lamang po niya kung ano po yung kaya niyang gawin. Then through her guidance, Naaman was healed and finally he believed there is only one God in Israel. Kaya sa pamagitan po ng kanyang ginawa, si Naaman po ay gumaling at sa kahulihan, siya po ay nagkaroon ng pananampalataya sa Diyos. In John chapter 4, there is the Samaritan woman. Kaya dito po sa Juan Kapitulo 4, nandito po yung babaeng Sanamita. How many times did she get divorced? Kaya ilang beses po ba siyang nahihiwalay sa kanyang asawa? The man she lived with is what do you call? How many men did she have? Kaya ilang lalaki po ba yung ilang asawa po ba yung nagkaroon siya? 5 husbands already. Kaya 5 asawa po. Now her husband is 6th husband. Pero ngayon po meron na po siyang 6 na asawa. So how many times did she get divorced? Kaya ilang beses po siyang nahiwalay sa kanyang mga asawa? 5 times. Kaya 5 beses po. That's why in a day, even though it's minute, she came to get the water. Kaya in the well. Kaya nga po doon po sa balon, kahit na po mainit, siya po ay pumupunta pa rin doon para kumuha ng tubig. Because she was shy to encounter people. Dahil siya po ay nahihiya na makisalamuha sa ibang mga tao. But when she met Jesus, her life was totally changed. Pero nung kanya pong nakatagpo si Jesucristo, yung kanyang buhay ay labis na nabago. Maybe she considered her life ashamed and she didn't talk to the other people. Marahil iniisip po niya na yung kanyang buhay ay kahiya-hiya na, kaya nga hindi po niya nagagawa makipag-usap sa ibang mga tao. But when she realized that who Jesus is, she boldly invited all the people in the village. Pero nang pagkatapos po niyang maunawaan kung sino si Jesucristo, nang may katapangan, kanya pong inimbita lahat ng mga tao doon po sa kanilang village. She said, "Come and see." Kaya sinabi po niya na pumunta kayo at
pumunta kayo at tignan. Then all the village people came to Jesus and listened to the word of Jesus. Kaya nang sa ganun, nung lahat po ng mga tao doon po sa village ay pumunta kay Jesucristo para po makinig sa salita ng Diyos. So, after we got salvation, our life is changing. Kaya nga po, pagkatapos po nating maligtas, yung ating buhay ay nabago na. When other people look at that change, they are so curious and amazed. Sa tuwing makikita po ng mga tao yung pagbabago na iyon, sila po ay labis na nagtataka at namamangha. Even though our life was useless, after we get salvation, we can be used by God so preciously. Kahit na po yung ating buhay ay mukhang wala ng pakinabang, pero pagkatapos nating maligtas, yung ating buhay ay maaari nang magamit ng kapaki-pakinabang. Look at the Acts chapter 3, verse 11. Kaya tignan po ulit natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 3, versikulo 11. Now as the lame man who was healed held on to Peter and John, held on to hold the Peter and John. Kaya- Acts chapter 3, verse 11. Kaya samantalang siya ay nakahawak kina Pedro at Juan. Kaya siya po ay nakahawak kina Pedro at Juan. Why these men hold Peter and John? Kaya bakit po itong tao na ito ay nakahawak kay Pedro at kay Juan? He was healed already, right? Kaya di ba po siya ay magaling na? If his purpose is if we think, if we simply think, he doesn't need the apostle Peter and the John. Kaya kung isipin lamang po natin ito, hindi naman na po niya kailangan si Apostol Pedro at si Apostol Juan. Because he is already healed. Dahil siya po ay magaling na. But he hold them Pero siya po ay kanyang hinahawakan pa rin. because he want to have more fellowship and he want to join the work of God together. Dahil ninanais po niya na magkaroon po ng higit pang fellowship at makabahagi sa gawain po ng Diyos. After we get salvation, naturally, we also want to join the work of God. Pagkatapos po nating maligtas ng natural, ninanais din po natin makibahagi sa gawain po ng Diyos. In Acts chapter 16, there is the Lydia. Kaya dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 16, nandito po si Lydia. The Acts chapter 16, verse 15, when she got salvation, she said, "If you have judged me to be faithful to the Lord, come to my house and stay." So she persuaded us. Kaya dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 6, versikulo 15, pagkatapos po niya maligtas, sinabi niya, nang siya'y mabautismuhan na kasama ang kanyang sambahayan, ay nakiusap siya sa amin na sinasabi, kung inyong hinatulan na ako'y tapat sa Panginoon, tumuli kayo sa aking bahay. She opened the house and prepare everything for Apostle Paul Kaya to kanya preach pong the gospel. kaya kanya pong binuksan yung kanya pong bahay at tinulungan po si Apostol Pablo na ipangaral yung ebanghelyo. She didn't say, "Oh, now I got salvation. Say goodbye." Hindi po niya sinabi na ngayon ligtas na ako. Okay, paalam. The natural response after we got salvation is, "Oh, I also want to have more fellowship and join the work of God. I want to also sacrifice together." Yung natural po na response pagkatapos po nating maligtas na ay ninanais din po natin na makibahagi sa dakilang gawain ng Diyos at makibahagi sa pagliligtas ng mga tao. Let's look at the 2 Samuel, Kaya tignan po natin sa Ikalawang Samuel. chapter 9, Ikalawang Samuel, Kapitulo 9. verse 1. Ikalawang Samuel, Kapitulo 9, versikulo 1. Here is the story of Mephibosheth. Kaya nandito po yung kwento ni Mephibosheth. The Saul wanted to kill David. Kaya si Saul po, ninanais po niyang patayin si Haring David. Here is Saul. His son is Jonathan. Kaya ito po si Saul at yung kanya pong anak ay si Jonathan. And Saul wants to kill David Kaya si Saul po, ninanais niyang patayin si Haring David. because the God anointed him. It means he will become a next king after Saul. Pero dahil po itinalagan ng Diyos si Haring David, kaya nga po si Haring David ay magiging hari pagkatapos po ni Haring Saul. Actually, who is supposed to be a next king? Sa katunayan, sino po ba yung dapat na sumunod na maging hari? The Saul's son, Jonathan. Kaya di ba yung anak po ni Saul, ito pong si Jonathan? But God chose David. Pero yung Diyos, kanya pong pinili si Haring David. That's why Saul wanted to kill David. Kaya nga po si Saul, ninanais niyang patayin ito pong si David. And simply, when we think,
Jonathan is also must hate David because that position must be his position. Kaya nga ganoon din po, kung atin lamang iisipin na dapat si Jonathan din ay magkaroon din ng galit kay David dahil po yung posisyon na yun ay dapat sa kanya talaga. But Jonathan was not jealous. Pero si Jonathan, siya po ay hindi naiinggit. He really accept will of God. Talagang tinanggap po niya yung kalooban ng Diyos. So he said, you will be the next king, Kaya, not me. kaya nga po sinabi niya kay David na ikaw yung magiging susunod na hari, hindi ako. So to save David, he did his best. Kaya nga po para maging hari si David, para po mailigtas si David, ginawa po niya yung lahat niyang makakaya. And later, two of them were killed. At sa kahulihan, sila pong dalawa ay namatay. David became a king of Israel. At si David, siya po ay naging hari ng Israel. Then, he really want to pay back the grace of Jonathan. Kaya nga ninanais po niya na suklian yung biyaya po na mula kay Jonathan. The Jonathan's son is Mephibosheth. Kaya yung anak po ni Jonathan, ito po si Mephibosheth. So in verse 1, the 2 Samuel chapter 9 verse 1, David said, is there still anyone who is left of the house of Saul? It means that I may show him kindness for Jonathan's sake. Kaya sinabi po ni Haring David dito po sa ikalawang Samuel Kapitulo 9 versikulo 1, may nalalabi pa ba sa sambahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan ng kabutihan alang-alang kay Jonathan? You know how many years gap between Jonathan and David? Kaya alam niyo po ba kung ilang years po yung kanila pong gap sa pagitan po ni Jonathan at ni Haring David? At least 30 years. Kaya ito po ay 13 years. So I'm almost 50. Kaya ako po ay higit 50 na. Is there 20 years old? Kaya meron po ba ditong 20 years old? Brother Joe? 20 years old. Then, like a real friend, true friends, they had a fellowship. Kaya kagaya po ng isang tunay na kaibigan, sila po ay nagkaroon ng fellowship. The age was not matter. Kaya yung kanila pong edad ay hindi na mahalaga. Because Jonathan really think about only the will of God. Dahil po si Jonathan, tanging iniisip lamang po niya yung kalooban ng Diyos. So David, when he became a king, he want to pay back. Kaya nga po si Haring David, nung siya po ay naging hari na, ninanais po niya itong suklian. Then they brought to the Mephibosheth. Kaya nga po kanyang dinala si Mephibosheth. Mephibosheth was so afraid. At si Mephibosheth, siya po ay labis na natatakot. Because his grandfather, Saul, really wanted to kill David. Dahil yung kanya pong lolo, si Saul, ninanais po talagang patayin si Haring David. So, he was afraid to be killed. Kaya nga po siya ay natatakot din na baka din siya ay patayin. But instead of killing Mephibosheth, David raised him like a prince. Pero sa halip na patayin po si Mephibosheth, ginawa po ni Haring David si Mephibosheth bilang prinsipe. So the 2 Samuel chapter 9 verse 7. Kaya sa ikalawang Samuel Kapitulo 9, versikulo 7, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. sinabi na David sa kanya, huwag kang matakot, sapagkat pagpapakitaan kita ng kabutihan, alang-alang kay Jonathan na iyong ama, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng lupain ni Saul na iyong ama, at ikaw ay palaging kakain sa aking hapag. Do not fear. Kaya sinabi, huwag kang matakot. Last part, you shall eat bread at my table continually. Kaya sa huling parte po, ikaw ay palaging kakain sa aking hapag. Only prince can eat with David. Kaya tanging yung prinsipe lamang po yung maaring kumain kasama ni Haring David. So actually, the Mephibosheth is the son of the enemy. Sa katunayan, si Mephibosheth po, siya po ay anak ng kanyang kalaban. The descendants of Saul, so the son of the enemy's family. Dahil ito po ay mula sa lahi ni Saul, ito po ay mula sa lahi ng kanya pong mga kaaway. But instead of punishment, David gave him the grace. Pero sa halip na kanya po itong parusahan, ay binigyan siya ni Haring David ng biyaya. Then, when David had the suffering, Mephibosheth did his best to join the suffering with David. Kaya nga po nung si Haring David ay nagkaroon po ng kahirapan, ninais din po ni Mephibosheth na makibahagi doon po sa kahirapan ni Haring David. The son of David, one of the son of David, Absalom, rebelled against David. Kaya yung isa pong anak ni David, ito pong si Absalom, siya po ay nagrebelde laban po kay Haring David. He became a king. Kaya siya po ay naging hari din. Then David ran away. At si David po, siya From ay the palace. siya po ay tumakbo. That time,
Mephibosheth, he's lame. At nung panahon po na yun, ito pong si Mephibosheth, siya po ay lumpo. So he couldn't follow David. Kaya nga po nung tumakas si David, hindi po niya magawang sundan si Haring David. But in his place, he really wanted to join the suffering with David. Pero mula po doon sa kanyang kalagayan, ninanais po niya talaga na makibahagi sa kahirapan po ni David. So until David came back, he didn't wash. Kaya nga hanggang sa makabalik po si David, siya po ay hindi na. Let's look at the 2 Samuel chapter 19, Kaya buksan po natin sa ikalawang Samuel, kapitulo 19, verse 24. versikulo 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Mephibosheth na anak ni Saul ay lumusong upang salubungin ang hari. Hindi siya nagugas ng kanyang mga paa o hinayataman ng kanyang balbas o nilabhan man ng kanyang mga damit mula ng araw na ang hari ay umalis hanggang sa araw na siya ay umuwing ligtas sa bahay. He really wanted to follow David, Kaya ninanais po talaga niyang sundan si David. but he couldn't. Pero hindi po niya ito magawa. That's why in his place, he did his best to join the suffering with David. Kaya nga sa kanya pong kalagayan, ginawa po niya yung lahat niyang makakaya para makibahagi doon sa kahirapan ni David. We are not worthy to become the children of God. Kaya hindi po tayo karapat-dapat na maging anak ng Diyos. But because we are the children of the sin and Satan, Pero dahil po tayo people po ay of Satan. dahil tayo po ay anak ng kasalanan, anak po ni Satanas. But instead of the punishment, God give us the grace and love. Pero sa halip na parusahan tayo ng Diyos, pinili po ng Diyos na bigyan tayo ng pag-ibig at ng biyaya. Then we really willing to join the work of God and join the suffering with God. Kaya nga pagkatapos noon, talagang ninanais po natin na makibahagi po sa gawain ng Diyos at magsakripisyo rin kasama ng Diyos. What we can do is all different, right? Yung kakayahan po natin na magawa, di ba, magkakaiba po? But brothers and sisters, we have to do our best to join the suffering with Jesus in each place. Pero tayo pong mga brothers and sisters, kailangan po nating gawin yung lahat po nating makaya na makisakripisyo kasama ni Jesucristo sa kanya-kanya po nating mga kalagayan. Lord, even though I cannot join the fellowship, I can offer my tithe and offering. Panginoon, kahit na hindi ko po magawang maka-join sa fellowship, pero maaari ko pong ibigay yung aking tithes at offering. Lord, even though I don't have the offering, I have a time, so I can join the visitation and inviting people. Panginoon, kahit po hindi ko magawang magbigay ng tithes at offering, pero maaari po ako mag-visitation at mag-invite ng mga tao. Lord, even though I cannot join the visiting, I can pray in my place. Panginoon, kahit na hindi ko po magawang makibahagi sa mga visitation, pero maaari po akong manalangin mula sa aming tahanan. So for this goal, in order to pay back the love of Jesus, Apostle Peter and John and all these lame who was healed work together. Kaya sa pamagitan po ng isang layuning ito, si Apostol Pedro, si Apostol Juan at ito pong lalaking lumpo, sila po ay sama-samang nagsasakripisyo para po sa gawaing ito. God's work cannot be done by one person. Yung gawain po ng Diyos, hindi itong maaaring magawa ng isang tao lamang. Let's look at Luke chapter 5. Kaya tignan po natin sa Lucas, Kapitulo 5. Luke chapter 5, verse 7. Lucas, Kapitulo 5, versikulo 7. This is the last verse. Luke chapter 5, verse 7. Kaya ito na po yung huling verse, Lucas, Kapitulo 5, versikulo 7. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't kinawayan nila ang mga kasamahan nilang nasa ibang bangka upang lumapit at tulungan sila. Sila'y lumapit at pinuno ng isda ang dalawang bangka, ano pat sila'y nagpasimulang lumubog. Jesus commanded Peter to go to the deep place and cast the net. Kaya inutusan po ni Jesucristo si Pedro na pumunta po sa malalim na bahagi ng dagat at ihagis po yung kanyang lambat. Then Peter caught a lot of fish. Kaya nga po si Pedro ay nakakuha po ng maraming mga isda. The net was broken, Pero- almost broken. Pero yung kanya pong lambat ay malapit ng masira. So he asked the help. Kaya nga siya po ay nanghingi na ng tulong. Peter is a hot temper. Kaya ito pong si Pedro, siya po ay mainisin. That's why when he got angry, he cut the ear of the Michael. Kaya nga nung siya po ay nagalit, kanya pong pinutol o hinati yung tenga po ng isang tao. Then John is very quiet and calm person. At si Juan naman po, siya po ay tahimik lang at kalmadong tao. But
they work together. Pero sila po ay magkasamang lumakad. Even after Jesus raised up to heaven, they work together. Kahit na pagkatapos pong bumalik ni Jesucristo sa langit, sila pa rin po ay lumakad ng magkasama. Even though we have a different personality and different places, we have to work together. Kahit na meron po tayong magkakaibang mga pag-uugali, magkakaibang mga lugar, kailangan po natin na lumakad at magtrabaho ng sama-sama. Otherwise, we cannot achieve the will of God and we will lose the many fish. Dahil kung hindi po, hindi natin magawa yung gawain ng Diyos at wala po tayong mahuhuli ng anumang mga isda. The last Thursday, I met the mayor in the morning Kaya to nung, ask a favor to cut the trees in the church lot free. kaya nung nakaraang Thursday po, ako po ay nagkaroon ng meeting ng mayor ng Cainta at nag-request po ako na hatiin yung mga putulin yung mga puno doon po sa ating church lot. And we met the engineer and to complete the design. Kaya nga po nakilala po namin yung engineer para po makumpleto yung design. And I was tired, so I slept. At ako po ay talagang napagod na. After that, I Kaya slept. pagkatapos nun ako po ay napagod, kaya ako po ay natulog. Then suddenly, the brother Ian called me. At nang biglaan, si Brother Ian ay tumawag po sa akin. When I got the call, he said, "Pastor, the one video is shared in the GC." Kaya sinabi po sa akin ni Brother Ian na, Pastor, mayroon pong isang video na na-share po doon sa GC. Actually, I set up the alarm. Only 30 minutes, I'm gonna take a nap. Sa katunayan, nag-set po ako ng isang alarm na pagkatapos po ng 30 minutes, ako po ay gigising na. And I hold my phone and slept. And suddenly, I got a call from him. Kaya hawak ko po yung cellphone ko habang natutulog at nang biglaan, nakareceive ako ng tawag sa kanya. And when I see in the GC, leaders GC, many women are dancing. At nakita ko po doon po sa GC, sa Leaders GC, marami pong mga babae yung sumasayaw. So I delete. Kaya nga po, dinilit ko agad yun. So if the brother Ian doesn't call me, still the many women are dancing there. Kaya kung hindi po ako tinawagan ni Brother Ian, yung mga maraming babae na sumasayaw ay nandun pa rin. Don't misunderstand. I'm not that kind of person. Kaya wag po kayo mamali ng intindi, hindi po ako yung ganong klase ng tao. But anyway, we need the help from others. Pero gayon pa man, kailangan po natin ng tulong mula sa ibang tao. Otherwise, we can make many mistakes and we cannot achieve the will of God together. Dahil kung hindi, tayo po ay magkakaroon ng maraming mga pagkakamali at hindi po natin magagawang mapagtagumpayan yung gawain ng Diyos na After magkakasama. Bible seminar, I get many feedback. Kaya pagkatapos po ng Grand Bible Seminar, ako po ay nakakatanggap ng maraming mga feedback. Pastor, the one spelling is missing. Pastor, yung isa pong spelling ay nawawala. Oh, Pastor, here is the picture or video for about that topic. Pastor, ito po yung isa pang mga video para po sa ganitong topic mo. So we work together, right? Kaya tayo po ay sama-samang kumikilos. Otherwise, we cannot save lost souls. Dahil kung hindi po tayo makakapagligtas ng mga ligaw na kaluluwa. Some part of the net will be broken and the many fishes are missing. Yung iba pong parte ng lambat ay masisira at marami pong mga isda yung makakatakas. From the next week, we start Grand Bible Seminar. Kaya mula po next week, sisimulan na po natin yung ating Grand Bible Seminar. And if we don't work together, we will miss many lost souls. At kung hindi po tayo sama-sama magtatrabaho, mawawala po sa atin yung napakaraming ligaw na kaluluwa. So we have to be united and work together. Kaya nga kinakailangan po natin magkaroon ng unity at sama-samang lumakad. All of us, our work are different, but in our place, we do our best. Yung mga gawa po natin ay magkakaiba, pero sa ating pong kanya-kanyang mga lugar, ginagawa po natin yung lahat nating makakaya. Tama po ba? That's all for today.